Hi, welcome back to our channel and we are back to give some inputs about Garry Kasparov. So, alam naman nating lahat na merong isang batang lalaki na nanggaling sa Soviet Union na minsan tinawag na henyo sa chess. At kalaunan ay naging pinaka kinatatakutan at pinakamagaling sa larangan ng kasaysayan ng chess. Ang pangalan niya ay walang iba kundi si Garry Kasparov. Sa video na ito, aalamin natin ang kanyang buhay, paano siya naging world champion, kung bakit siya tinawag na monster sa chess, at paano niya hinarap ang laban kontra isang supercomputer na ipinanganak si Garry Kasparov noong April 13, 1963 sa lungsod ng Baku na noon ay bahagi pa ng Soviet Union. Siya ang tunay na pangalan ay Garry Weinstein. Bata pa lamang siya ay matalino na talaga. Pero ang nakakagulat, hindi siya agad naturuan maglaro ng chess. Isang araw, mahabang pinapanood niya ang isang puzzle sa dyaryo, ang kanyang mga magulang ay pinakitaan siya ng chess problem. At sa murang edad na solve niya ito ng walang pagtuturo. Doon napansin ng kanyang pamilya na kakaiba ang kanyang utak. Sa edad na 6, nagsimula na siyang mag-aral ng chess at mabilis niyang ipinakita na hindi siya ordinaryong bata. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro lang sa labas, si Garry Kasparov ay abala sa pag-aaral ng strategies, openings at moves ng mga grandmasters. Paraan ng chessboard upang maging malakas at mahusay sa larangan na ito. Habang lumalaki si Garry Kasparov, lalo pang lumakas ang kanyang talento. Nakapasok siya sa sikat na chess school ni Mikhail Botvinnik, isang dating world champion na kilala bilang ama ng Soviet chess. Hindi basta-basta makapasok doon. Kailangan mong maging isang pambihirang bata. At doon nagsimulang mabuo ang halimaw ng chess. Habang ang ibang mga estudyante ay nahihirapan sa mga komplikadong analysis, si Garry Kasparov naman ay natural lang sa kanya. Mabilis siyang natuto at mabilis mag-isip at higit sa lahat ay matapang siyang umaatake. Hindi sa player naghihintay lang, gusto niyang i-dominate ang kanyang mga kalaro. Sa murang edad nagsimula nang sumali si Garry Kasparov sa mga malalaking torneo. At halos lahat ay malalabanan niya ito at unting-unting pinapakitaan ng pagkapanalo. Noong 1980, naging grandmaster siya sa edad na 17. At doon nagsimulang mapansin ng buong mundo ang kanyang pangalan. Maraming eksperto nagsasabi ng batang ito magiging world champion balang araw. Sa tamang edad, nagpakita siya kung gaano siya kagaling sa larangan ng chess. Dahil hindi lang nagtagal ay humarap siya sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Noong 1984, nakalaban ni Garry Kasparov ang reigning world champion na si Anatoly Karpov. Ito ay isang pinakamatinding rivalry ng kasaysayan ng chess. Si Karpov ay kalmado, tahimik at strategic. Samantalang si Kasparov naman ay agresibo, emotional at mapanganib umatake. Parang apoy laban sa yelo. Tumagal ang kanilang laban ng 5 buwan o 5 buwan. O mahigit 40 games ang kanilang nilaro. At dahil sobrang haba at intense ng laban, kinansilawan ito ng walang panalo. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Noong 1985, muling nagharap ang dalawa. At sa pagkakataong ito, nanalo si Garry Kasparov. Sa edad na 22, siya ang naging pinakamatang undisputed world chess champion sa kasaysayan noon. Isipin mo yon. Habang maraming tao sa edad na 22 ay naghahanap pa lang ng direksyon sa buhay, si Garry Kasparov ay nakita na niya ang pagiging hari sa world chess. Ano ba ang meron kay Garry Kasparov? Bakit hanggang ngayon ay marami pa ring naniniwalang siya ang magiging greatest chess player of all time? Una, sobrang taas ng kanyang intelligence at calculation. Kaya niya mag-isip ng maraming moves ahead pa sa computer. Pangalawa, sobrang agresibo ng kanyang paglalaro. Hindi siya natatakot sumugal kung gusto niyang durugin ang kalaban psychologically. At pangatlo, grabe ang kanyang preparation. Halos buong buhay niya ay inalay niya sa larong chess. Araw-araw siya nag-aral, araw-araw siya naghahanda. Kaya noong kanyang years, parang imposible sa kanya ang talunin. Kumbaga, tabla na lang ang panalo ng kalaban. Pero dumating ang panahong humarap si Kasparov sa kakaibang laban. Hindi tao, kundi computer ang kanyang kalaban. Noong 1997, nakalaban niya supercomputer ng IBM na tinawag na Deep Blue. Ang buong mundo ay nakatutok, tao laban sa makina. Henyo laban sa artificial intelligence. Sa una, kumpiyansa si Kasparov dahil naniniwala siyang walang computer na makakatalo sa creativity ng tao. Pero habang tumatagal ang laban, nagulat siya sa lakas ng makina.
At sa huli natalo si Garry Kasparov. At sa unang pagkakataon natalo ang reigning world champion sa isang computer ng isang official match. Nagulat ang buong mundo at mula noon nagbago ang pananaw ng tao tungkol sa artificial intelligence. Maraming nagsabi na ito ang simula ng panahon ng mga makina. Ang buhay ng pagkatapos ng chess noong 2005, nagdesisyon si Kasparov na magretiro mula sa professional chess. Pero hindi natapos doon ang kanyang laban. Pumasok siya sa politika, naging kritiko ng pamahalaan ng Russia. Ginamit niya ang kanyang boses upang ipaglaban ang demokrasya at kalayaan. Hindi naging madali ang kanyang buhay pagkatapos ng chess. Marami siyang hinarap na panganib at pressure. Pero tulad ng dati, hindi siya natakot lumaban. Mga aral mula kay Garry Kasparov. Ang kwento ni Garry Kasparov ay hindi lang tungkol sa chess. Ito ay tungkol sa disiplina, tapang at walang sawang pag-aaral. Ipinakita niya ang tunay na tagumpay ay hindi lang nakukuha sa talento. Kailangan ng sipag, ng tiyaga at kailangan mong maniwala sa sarili mo para harapin ang laban. At kahit natalo siya sa computer, hindi nabawasan ang kanyang pagiging alamat. Dahil ang tunay na sukatan ng pagiging dakila ay hindi kulang kundi yung talo. Kahit ilang beses ka pang natalo, importante ikaw ay nananalo. Kundi kung paano ka bumangon at lumaban muli. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Garry Kasparov at kung meron ka pang gustong ipalabas natin ng mga Grandmaster dito sa channel natin, mag-leave lang kayo ng pangalan sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at panoorin yung mga panibagong pa nating video. Maraming salamat sa inyo.